mga aralin sa video na ito ay una, ano ang akdang Urbana at Felisa? Ikalawa, ano ang mga kabutihang asal mula sa akdang Urbana at Felisa? At ikatlo, ano ang mga mahahalagang impluwensya nito sa mga Pilipino? Dumako na tayo sa unang bahagi. Ano nga ba ang akdang Urbana at Felisa? Ito ay akda na naglalaman ng pagsusulatan ng magkapatid na sina Urbana at Felisa. Pawang nauukol sa kabutihang asal ang nilalaman ng aklat na ito, kaya malaki ang nagawang impluwensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino. Ito ay sinulat ni Padre Modesto de Castro noong ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. Sa isang lalawigan ay may tatlong magkakapatid na sina Urbana, Felisa at Honesto. Nagtungo si Urbana sa Maynila para mag-aral, samantalang nanatili naman sa lalawigan sina Felisa at Honesto. Laging nagsusulatan sina Urbana at Felisa, at sa kanilang liham ay lagi nilang ipinapaalala sa bawat isa ang mga ginintuang aral gaya ng pakikipagkapwa-tao, ng pagiging isang mabuting anak, ang pagtanggap sa kahatulan ng Diyos lalo na noong namatay ang ama, at iba pang dakilang aral. Dumako na tayo sa bahaging ito. Ano-ano nga ba ang mga kabutihang asal mula sa akdang Urbana at Felisa? Ilan sa mga aral na tinalakay sa Urbana at Felisa ay ang mga sumusunod. Una, pakikipagkapwa-tao. Dapat laging kumilos ng may pagpapakumbaba, paggalang at pag-ibig sa magulang at sa kapwa. Ikalawa, pagpasok sa paaralan. Dapat pabasbas ang bata sa magulang bago pumasok sa paaralan. Dapat na tuloy-tuloy siya sa paaralan at huwag makialam sa away at kaguluhan sa daan. Ikatlo, pakikipagkaibigan. Dapat sa taos-puso at hindi pa imbabaw ang pagbibigay puri sa kaibigan. Ikaapat, kahinhina ng babae. Huwag magdadamit ng maninipis, maigsi at maluwag ang gupit sa leeg. Ikalima, kalinisan. Ang isang pumanhik sa bahay ng may bahay ay dapat maunang maglinis o magpunas sa sapi ng paa sa pamunasan bago pumasok sa bahay. Ika-6 sa ating tala, pag-iingat ng ina sa anak na babae. Ipinapayo ng pari na huwag pabayaang mag-isa ang anak na babae sa piling ng kasintahan. Malapit daw sa tukso ang anak. Iyong napakinggan ang mga kabutihang asal na nakapaloob sa akdang Urbana at Felisa. Alamin natin ano nga ba ang naging impluwensya ng mga kabutihang asal na ito sa mga kabataang Pilipino noong panahon ng Kastila. Unang bilang, pakikipagkapwa-tao. Ang mga Pilipino, ika nila, ay mahusay makisalamuha at makibagay sa kapwa. Marahil, likas na sa atin ang pagiging mabuti kung makitungo. Sa pagsibol ng mga akdang katulad ng Urbana at Felisa, ay lalo nitong itinuro sa mga katutubo ang halaga ng ating kapwa. Ang pagpapakumbaba at malasakit sa isa't isa ay lalo nitong pinagtibay. Ikalawa, pagpasok sa paaralan. Sa ilang babasahin tungkol sa mga kabataang Pilipino noon tungkol sa pagpasok ay nasasaad na nalilibang silang maglaro at maligo sa ilog kasama ng ilang mga kaibigan, kaya't hindi pumapasok sa paaralan o hindi dumidiretso sa tahanan pagkagaling sa paaralan. Itinuturo nito ang halaga
na kung saan ang tungo at ano ang pakay ay iyon lamang ang atupagin at hindi ang ibang bagay. Ikatlo, pakikipagkaibigan. Noong panahon pa man ng mga ninuno, ang mga kabataan ay mahilig na makipagkaibigan. Dahilan minsan kung bakit nasasangkot sa anumang uri ng samahan at kaguluhan na nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Nariyan din ang di pagkakaunawaan dahil sa hindi maganda at totoong pagtrato sa isang kaibigan. Nagiging sanhi din ng away sa isang komunidad, kaya ipinapayo nito na maging tunay ang pakikitungo sa kaibigan upang hindi mauwi sa pakikipagtalo o away. Ika-4, kahinhina ng babae. Konserbatibo ang kultura noon. Kahiya-hiya ang anumang kagaslawan ng kilos, lalo na kung isa kang babae. Ang kasuotan noong panahon ng Kastila ay ipinagbabawal ang maiiksi at malalim na lieg ng damit. Anila, magbibigay daw ito ng malisya sa isipan ng ilang mga kalalakihan. Sa pakikipag-usap naman, kailangang mayumi at pinipili ang sasabihin. Itinuturo nito sa mga kabataan na ingatan ang imahe at tingin sa kanila ng ibang tao, dahilan upang tila mahiyain ang kadalagahan noong unang panahon. Ika-5, ang kalinisan. Bata pa lamang noong unang panahon ay sinasanay na ang mga kabataan pagdating sa kalinisan. Sa loob ng tahanan hanggang sa ibang bahay, kailangang maging malinis at maayos. Dahilan marahil kung bakit iniiwan natin ang ating mga tsinelas sa tuwing tayo ay papasok sa tahanan. Pagpunas ng ating paa sa basahan bago iapak sa sahig, o di kaya may ibang tsinelas tayong ginagamit para sa loob ng tahanan at ibang tsinelas din ang para sa labas ng tahanan. Dala natin ang kulturang ito hanggang sa kasalukuyan. Ika-6, pag-iingat ng ina sa anak na babae. Nadala ito ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Hindi pinapayagan ang mga anak na babae na makitulog sa kung saang tahanan at hindi maaaring gabihin ng uwi. Sa tuwing may nanliligaw, hindi nila pinapayagan na ito'y sumama sa kung saan na walang kasamang miyembro ng pamilya. Dahil na rin marahil sa takot ng mga magulang na baka may mangyaring masama sa kanilang mga anak. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.